number 2. Lagyan natin dito. So let's say meron tayong 2 over A plus 7 over B over B. Gets ba? Nasusundan? Tundan yan. Galing-galing ko magturo eh. Joke. So meron tayong denominator dito guys. LCD nito is AB lang. Diba? So AB. Sa numerator mo tayo mag-focus. So copy lang natin yung numerator na 2. Then takpan natin yung A. May matitirang B sa baba. So times B natin. Then plus yung numerator mo na 7. Then alam na natin pag tinakpan natin yung B may matitirang A. So lagay natin yung A dito. All over yung B natin. Then simplify lang natin to. And 2 times B magiging 2B yun. Then plus yung 7 times A, that is 7A. All over yung AB. All over pa sa B na denominator natin. So remember katulad ng ginawa natin dito. Gagawin lang natin itong fraction. So lagyan natin ng 1. Then multiply natin yung numerator sa denominator ng denominator natin. So big sabihin ito magiging 2B plus 7A times yung 1. Then sa kabilang side or sa denominator natin, pag multiply natin yan, magkakaroon ka ng AB times B. Kung baga cross multiplication yan. Pag ganito yung format, instead na mag-rewrite ka, gawin mo na lang silang ganito. So equals 2B plus 7A times 1. Hindi ganun pa rin yan. Magiging 2B plus 7A pa rin. All over, ito naman, same process dito guys. So A times B, AB times B, that is AB squared. So wala naman makakancel doon. Ito yung magiging solution natin. Okay na yan, single fraction. Pero ang gusto mo is pag iwalay mo yun, pwede, babalik ka lang din naman dito yun. Pero okay na yun eh, ganyan. Pero may mga case kasi na pwede mo ito pag-iwalayin. So maka-cancel yung isang B doon. Pero I think pwede na yan. Gets na yun, basta ganun yung process niyan. Next, alam ko na intindihan yan. Ano kaya? Medyo mahirap naman. Pag minus, ganun din yung guys ha. Tulad dito. Yun nasa taas naman. Hindi. Sige, ito naman no. Wait lang, hanap tayo ng sinasabi niya. Ito niya, gusto niya mahirap. Ito, sakit sa ulo to. Alin dyan? 364, 365, 367.